Isang Pinay at isang dayuhan 3 beses nagpakasal. At ito mas maganda sa kanila partner, no? Yung 3 beses nilang pagpapakasal, yung hiningi nilang regalo, hindi para sa kanilang sarili, pero tulong para sa mga batang Aita sa Zambales. At kailan nga po, nakapagpatayo sila ng isang eskwelahan gamit yung mga regalo mula sa kanilang kasal para sa mga batang Aita. Narito po ang report. 2013 nang ipalabas sa Eyewitness ang dokumentaryo tungkol sa kakulangan ng pasilidad pang-edukasyon sa isang komunidad ng mga Aita sa sitio Malipano, Zambales. Ang nangyari kasi, naisara dahil nung may nag-monitor para walang pumapasok na estudyante. Saka, unti yung enrollment. Noon, dahil lalo na pag ganito pag tag-ulan, yung mga native natin, mga kapatid natin, nasa gasak sila. Mahigit 1 oras ng lubak-lubak na daan ang kailangan tahakin paakyat ng sitio Malipano. Sa layo nito sa Kapatagan, kakaunti lang ang serbisyong nakakaakyat sa mga Aita. Ang mga batang katutubo tuloy, nagtsatsagang maglakad araw-araw para lang makapasok sa eskwelahan. Pero sa kabila nito, pursigido ang lahat na matuto. Kasi sanay na kami po sa malayo po. Dapat pumasok ng matuto. Napanood ng mag-asawang Annie at Andrew Ryland mula sa Singapore ang dokumentaryo. Nang magdesisyon ng dalawa na magpakasal, naisip nilang tulungan ang komunidad ng mga Aita sa Zambales. Paraan daw nila ito ng pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanilang natanggap. 3 beses na nagpakasal sina Annie at Andrew, sa Singapore, sa London at sa Boracay. Pero imbis na humingi ng mamahaling regalo sa kanilang mga bisita, regalo ng pagmamalasakit ang hiningi ni na Annie at Andrew sa kanila. For our wedding, instead of having wedding gifts, we decided we would like to do something charitable, you know. So it was through Annie, my wife, she suggested the Project Malasakit Foundation, and she got in touch with Cara David, and it just went from there, really. Sa tulong ng Project Malasakit at ilang volunteers, isang bagong school building ang handog ng mag-asawa sa mga Aita. Lahat ng ito mula sa mga donasyong naligong nila sa kanilang kasal. Ang mga volunteers naman abala sa pamimigay ng groceries, school bags, tsinelas at laruan. Kitang-kita sa mukha ng mga bata ang tuwa nang matanggap nila ang mga munting regalo. Pati mga matatandang katutubo nakatanggap din ng regalo. Bukod kasi sa mga bata, tinuturuan na rin magsulat at magbasa ang mga matatandang Aita sa pamamagitan ng alternative learning system ng DepEd. Gusto ko pong makatapos ulit po sa high school kasi gusto ko po ipakita ko rin po sa mga pamilya ko na hindi po hadlang sa akin yung nakaraan ko sa buhay ko na hindi ko matapos ang pag-aaral ko. Ang pag-iibigan ni na Annie at Andrew Ryland naging tulay para makamit ang pangarap ng isang komunidad. Patunay na ang malasakit at pagmamahal walang pinipiling lugar, sa syudad man o sa kabundukan. I really hope and pray to God that this is a blessing for them, and really just enjoy it.